Lagpas taong baha ang bumungad sa ilang residente sa Quezon City kaninang umaga. Isa riyan ang barangay Bagong Silangan habang inabot naman ng 5 feet ang baha sa Santo Domingo. Sa Araneta Avenue hanggang Bewang naman ang lalim, bunsod ng malalakas na ulan dulot ng habagat. Nagsilutang din ang mga basura bago humupa ang baha bandang tanghali, kaya napilitan ng ilang residente na lumusong at pulutin pa ang mga ito. Sa huling tala ng mga otoridad, sa barangay Bagong Silangan at Tatalon na lang ang may baha. Ito pong mga barangay na ito, yung mga nasa catch basin po ng ating syudad. So, dito po yung mga pinakamababang lugar at malapit sa ating mga waterways. Wala naman daw na iulat na nasugatan o nasawi. Higit 400 pamilya ang inilikas at binigyan na rin daw sila ng hot meals at relief assistance. Sa Maynila naman, magdamag din ng on and off na ulan simula kagabi. Nahirapan dumaan ang mga sasakyan sa ilang bahagi ng Abad Santos Avenue kabilang ang Tayuman. Binaha rin sa Espanya na karaniwang bagsakan daw talaga ng tubig mula sa Quezon City. Gayun din sa Taft Avenue kung saan pinalala pa ang baha ng ginagawang clean-up sa Manila Bay. Meron po silang mga inilagay sa lagusan ng tubig, kaya medyo kumipot po yung daanan. Kataon na high tide. So nagkasabay po yan. Yung pipe po na ginamit po nila, sana po mas nalakihan. Kasi lumiit po mabagal po yung tubig na nagdadaan. Pero sa assessment ni Manila Mayor Honey Lacuna, mas mabilis na raw ang pagbaba ng tubig baha kumpara noong mga nakaraang taon. Gayunpaman, may apela pa rin siya sa mga residente. Sana po magtapon sila sa tamang lugar at sa tamang oras ng basura. Kasi po, ang hindi pong mga basura na naiiwan po sa kalsada, minsan po yun pang nagkakos ng pag-clog ng ating pong drainage system. Halos 40 pamilya ang inilikas sa Maynila. Kari Cator, CNN Philippines.